Kamusta? Ngayong araw na ito, alamin natin ang kaysaysayan ng hopya. Paano ba ito dumating sa Pilipinas noong panahon ng Inchik? Tara, alamin natin ngayong araw patungkol sa kaysaysayan ng hopya. Okay, masasabi natin ang hopya ay isang masarap na pastry na may malalim na kaysaysayan na nagsimula sa China. Narito ang paglalarawan kung paano ito nakarating sa Pilipinas at paano ito umunlad hanggang ngayon. Ang hopya ay nagmula sa probinsya ng Fujian sa China, kung saan ito ay kilala bilang bakpia o hopya na nagagahulugan manggandang pastry. Ang manaunang uri nito ay kanaliwang pulo ng pis ng munggo. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang mga ingredients mula sa Fujian ay dinala ang hopya sa Pilipinas. Ang ilang ay nagsasabi maaari pa itong mas maaga pa noong panahon ng kolonyal ng Espanya dahil sa mga kalakalan at paglipat ng mga tao sa pagitan ng China at Pilipinas. Ang mga unang hopya dito ay simpleng pastry na may laman munggo, na kilala bilang hopyang munggo. Ang mga bake shop ng mga Chino at Pilipino sa mga lugar tulad ng Binondo sa Maynila ang unang nagbebenta nito. Ito ay Rebonix Tipas Hopyang Munggo, isang sikat na pastry na bahagi ng kultura ng mga Pilipino. Narito ang mahahalagang impormasyon tungkol dito. Tungkol sa tipas hopya. Ang tipas ay tumutukoy sa isang lugar sa Taguig City na kilala bilang sentro ng paggawaan ng espesyal na hopya sa Pilipinas. Noong 1988, si Bereng Inam Flores de Original Tipas Bakery ang unang napakilala ng ganitong uri ng hopya na nagsimula lamang sa lasang munggo at naging sikat dahil sa malutong na balat at masarap na laman. Bagamat ang The Original Tipas Bakery ay kilala bilang pinagmulan, maraming iba pang bake shop tulad ng Rebonix ang nagbebenta ng sariling bersyon ng tipas hopya na sumusunod pa rin sa tradisyonal na paraan ng paggawa. Maraming salamat sa pakikinig at paalam sa inyong lahat. Hanggang sa muli!